Praise the Lord! To God be all the glory. God is good all the time. And all the time, God is good. Good morning, mountain movers. Kamusta na kayong lahat? At kamusta rin naman ang nagdaang Pasko sa inyong mga buhay? Tunay nga na may dahilan tayo na magalak at maging matagumpay sa buhay na ito sapagkat tayo ay sinasamahan ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Alam natin ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan kung hindi ang ating Panginoong Yesus na minsan isang araw ay ipinanganak siya upang tayo ay makatamo ng kumpletong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kalinisan, kabanalan, at ito ay magbubunga sa ating buhay na walang hanggan. Kapiling niya sa kanyang kaharian magpakailan paman. Kaya higit na dakila ang ating buhay kesa nung tayo ay nabubuhay pa sa kasalanan. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay nabayubay sa krus upang tayong lahat ay magkaroon ng kumpletong kapatawaran at buhay na matagumpay sa piling niya. Ngayong bagong taong ito na darating ay punong-puno ang ating puso ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa sa taong ito ng 2023. Ang dami niyang ginawa sa ating lahat. Maaring hindi natin napapansin pero sa totoo lang, hindi natin kayang bilangin. Ang paggising pa lamang natin sa umaga na may panibago tayong buhay, kalakasan, at mga pagpapalang natatamasa katulad ng hangin, ng tubig, ng pagkain, ng magandang kondisyon ng pangangatawan, pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay hindi natin kayang matawaran. At kung gumawa ang ating Diyos na ating Ama na may gawa ng langit at lupa na mga dakilang bagay sa taong ito ng 2023, mas lalo pa siyang maraming gagawin sa taong darating ng 2024. Because He never stops doing good for each one of us. Makaakaasa tayo sa Kanya sapagkat sinabi niya sa Kanyang salita na siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa bawat isa sa atin ay kukumpletuhin niya ito hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya abutan man tayo ng kamatayan o dumating man ang ating Panginoong Kristo at tayo ay Kanyang dalhin sa Kanyang piling doon sa buhay na walang hanggan, it doesn't matter kung ano man ang magaganap. Ang mahalaga, ang ating buhay ay nasa Kanyang mga kamay, nagtitiwala tayo sa Kanya araw-araw, nagpapasalamat ng buong puso sa lahat ng Kanyang ginawa at mga bagay pa na Kanyang gagawin. Miracles that never be counted, ang sabi dun sa Job chapter 9 verse 10, and wonders that we cannot indeed understand. Hindi natin kayang i-contain sa ating mga pangunawang limitadong isipan sapagkat ito ay eternal, without ending at throughout eternity. At ito ay mga himala na hindi natin kayang bilangin sapagkat araw-araw ay may mga himalang nagaganap sa bawat isa sa atin. At kailangan ay magpasalamat tayo sa Kanya. Ang Kanyang pag-iingat, ang Kanyang paggabay, ang pagbabago na ginagawa niya sa ating buhay, araw-araw, yung ating karakter, yung ating attitude, yung ating mga vices, katulad ng pag-iinom, pagsisigarilyo, pagiging marites. Praise God because that is our success when God is changing us little by little every moment of the day. May mga pagbabago na biglaan, may mga pagbabago naman na dahan-dahan. At least we are going to the complete success
na simula ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Kaya let's celebrate our little success every day. Kung tayo noon ay magagalitin, kung tayo noon ay hindi marunong tumulong sa ating kapwa, kung tayo noon ay hindi marunong manalangin, kung tayo noon ay umiinom ng sagad-sagaran magmula umaga hanggang gabi, ngayon paunti-unti na lang. At least we are progressing. We are increasing in our growth with our relationship with our Lord Jesus Christ. It doesn't matter kung mabilis ang pagbabago o mabagal, at least we are progressing. We are becoming like our Lord Jesus Christ. Ang ating katangian ay nahuhubog sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Noon, hindi natin kaya, hanggang New Year's resolution lang tayo sapagkat wala tayong kakayanan para sa ating mga sariling lakas, sa sariling talino. Hindi natin talaga kaya. Ang grasya ng Diyos ang dahilan. Ang grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin ang dahilan kung kaya't may lakas tayo na magtagumpay laban sa kasalanan. We can really say no to sin because grace manifested, hallelujah, through our Lord Jesus Christ, na makapangyari ang grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay iniligtas niya dahil mahal niya tayo. At ang kaligtasan ito ay may pagbabago patungo sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. At wala tayong ambag ni konti man sa grasyang ito. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos sa ating buhay. Gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At ngayon ay gawa ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat. Yung kanyang pag-iingat araw-araw. Yung kalakasang ipinagkakalob niya sa atin, kalusugan at magandang kondisyon ng pangangatawan. Alam nyo ba, kung tayo ay mananatiling may sakit, kahit nasabihin pa nating maganda ang ating trabaho, hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. Kahit sabihin pa nating marami tayong pera, kung hindi naman malusog ang ating pangangatawan, at tayo ay may sakit, hindi natin ma-enjoy ang pera. At maging ang ating buhay, mapasa atin man ang lahat ng karanyaan, katanyagan, popularidad sa mundong ito, kung ang kaisa-isa naman nating kaluluwa ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. At the end of the day, our destiny is to hell. So it's really a tragic life we live. Salamat sapagkat nakilala natin si Jesus, tinanggap natin siya sa ating buhay, isinurrender natin ang ating puso at kaisipan sa Kanya, at sa ngayon ay nagkalob sa atin ng buhay na walang hanggan. Because Jesus Himself is the eternal life, according to John chapter 17 verse 3. Kaya meron tayong buhay na walang hanggan. Ang ating buhay na ipinamumuhay sa kasalukuyan ay mapupunta o hanggang doon sa eternal life with our Lord Jesus Christ. Jesus Christ desires our presence to be with Him in eternity. Praise God! Ang kanyang pagpapala araw-araw, ang tubig, ang hangin. Hallelujah. Ito ay bunga ng kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, ni papabayaan man. That is double negative. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero may nagsabing commentator ng Bible, ito daw ay 5 times negative doon sa Hebrews chapter 13 verse 5. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. God is indeed faithful. Magtiwala tayo sa Kanya na mas marami pa siyang mga dakilang bagay na gagawin sa taong 2023. Ang Kanyang pagsama, ang dahilan
ng ating pag-iingat. Ang dahilan ng ating kalusugan, hindi lamang ng katawan, kundi ng kaluluwa at Espiritu Santo. Kaya lubos tayo maglagak ng pagtitiwala sa Kanya. Tumawag tayo sa Kanya saan man tayo naroroon sa pamamagitan ng pananalangin. At lagi tayo makinig ng Kanyang salita sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. And of course, hindi rin natin kaliligtaan yung ating pagnininay-nilay ng Kanyang salita. Paggising natin sa umaga, magbasa tayo ng Kanyang salita. Alamin natin ang Kanyang kalooban at bago tayo matulog, basahin din naman ang Kanyang salita at pasalamatan siya sa Kanyang pag-iingat sa buong maghapon, sa Kanyang gabay, sa Kanyang katalinuhan at mga pagpapalang ating natamasa. Kaya expect greater things, especially this coming year, 2023. Ang sabi sa Philippians 1:6, siya na nagsimula na mabubuting bagay, ang tatapos nito hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya cheer up, be glorious in the Lord, and also give God the glory in everything that He has done and He is about to do in your life. Praise God. Tayo ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa amin sa pamamagitan ng inyong anak at ng inyong banal na Espiritu Santo. Dalangin po namin, O Diyos, patatagin nyo ang aming pananampalataya sapagkat lahat ng mga pagpapala ay nakalaan na para sa amin. Ang kailangan na lamang po namin ay tanggapin namin na may pagpapasalamat at ng may pananampalataya. Everything has been done, everything has been finished. So Lord, increase our faith to receive what you have done, to receive what you have prepared for us. Even our good future maging sa aming mga anak. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Nandyan na lahat ang mga pagpapala at nakalanas para sa amin. All we have to do, ang kailangan namin ay patatagin namin ang aming pananampalataya para tanggapin namin ang lahat ng inihanda mo para sa amin. Salamat po, Ama, sa taong ito ng 2023 at nag-i-expect kami ng greater things sa taon ng 2024. Sa iyo ang papuri, karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mountain movers na matagumpay ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. See you next year. Bye-bye.